Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding na tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ang aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aking pananaliksik at pagninilay tungkol sa liham encyclical ng ating Papa Francisco tungkol sa pangangalaga sa tahanan natin lahat, ang ating sangkatauhan at daigdigan. Kung titingnan natin ang sulat na ito, nung primero parang binabaliwala ako, pero habang binabasa ko ito, nakatawag pansin sa akin ito. At sa tingin ko ay dapat pagtuunan ng pansin ang mahalagang nakalagay dito. Sa mga pagninilay at pananaliksik ng theological at philosophical ukol sa kalagayang sangkatauhan at daigdig, ay maaring paulit-ulit lamang ang tunog at lutang kung hindi ito nakalapat sa kasalukuyang konteksto. Ibig sabihin, ang mga pag-aaral theological at philosophical ay babad sa pang-araw-araw na kalagayan. Kaya ang tanong, ano ang ambag ng pananampalataya at agham sa usaping ito? Napakagandang tanong na dapat ito ay pinag-uukulan ng pansin. Kung titingnan natin ang konteksto natin ngayon, pabilis ng pabilis ang pagbabago sa sangkatauhan at daigdig. Pero sumasabay naman sa ritmo ng buhay ang trabaho. So, marami nagkakatrabaho, pero anong klaseng trabaho ito tungkol sa ating kapaligiran? Ang pagbabago ay di matatawaran. At napakarami ang nagnanais ng pagbabago. Pero dito sa pagbabagong ito, nakakabahala. Mahantong sa pagkasira ng daigdig at kalidad ng buhay ng mga tao. Kaya mahalagang bigyan ito ng pansin natin, mga pamilyadong tao, mga nasa lipunan at mga naglilingkod sa sangkatauhan. Ano ang nangyayari sa atin sa polusyon at pagbabago ng klima? So kung titingnan natin ang polusyon at iba't ibang uri ng polusyon ay nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Apektado tayo ng milyon-milyong mga tao ang apektado nito, lalo-lalo na ang mga mahirap. Katulad na lamang ng maraming namamatay dahil sa taas ng nivel ng usok na galing sa transportasyon, pamatay insekto at mga pandaigdigang industrialisasyon. Kaya kung titingnan natin, maraming pagbabago, ngunit marami ang epekto nito sa ating sandaigdigan. Ang isa dito, ang lumalalang mga giyera na dulot ng labanan
ang polusyon ng pagkamatay ng mga tao. Kaya kung hindi ito mangyayari, ang epekto nito sa buhay ng tao ay malala at nakakabahala. Kaya sa akin, ang madaling call to action ito ay magbigay talaga ng pansin ang pamahalaan, kahit ang nasa simbahan, ang mga research at mga pagninilay ay mabigyan ng pansin ang pang-araw-araw ng mga pagbabago ng ating kalikasan. Kaya napakahalaga nito sa atin, lalo-lalo na ang mga pagtatapon ng basura, ang kultura ng pagtatapon. Parang wala nang consciousness o awareness ang mga tao na tapon dito, tapon doon. Ang resulta ay baha. Kaya mahalaga itong isang mindfulness at call to action na kung tayo ay mga Kristiyano at naniniwala tayo sa paglilingkod, napakahalaga na bigyan pansin natin ang ating tahanang sangkatauhan at daigdigan at magtulong-tulong sa pagbabago ng less ang pollution at maging sangkot tayo sa pagbabago na magkaroon man lamang ng mga segregation at tuloy-tuloy na magkaroon ang gobyerno ng pagtatapunan na kung hindi saan-saan na lang, na kung minsan ang mga bundok na ating tinitirhan ay pinagtatapunan na lamang ng basura. Kaya napakagandang pagninila ito at call to action na rin na maging mindful at maging aware tayo sa ating kapaligiran. So, ito lamang po muna ang aking ibabahagi. Ang inyong lingkod, si Kuya Nanding. Maraming salamat po.